Let us open our Bible on Psalms 119, verse 105. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, dalawa po ang binanggit dito na function, no? Function sa salita ng Diyos. Una, thy word is a lamp unto my feet. What is, pag sinabing feet, that is yung malapitan. Pag ikaw ay uyuko, makikita mo yung mga paa mo, malapitan. And a light unto my path. Path, that is the road, the way na iyong tinatahak. So that is long range. So ang salita ng ating Panginoong Diyos, parang ano rin ito? Alam mo yung sasakyan, motor, vehicles, four-wheel drive, ano-ano mga vehicles. Usually, ang ilaw niyan ay merong low, merong light, merong high. So, ang low, ginagamit yan para sa malapitan. Ang high, ginagamit yan para sa malayuan. So, ang salita ng Diyos sa buhay natin, pag sinabing malapitan, that is our day-to-day activities. Sa day-to-day activities natin, yan yung malapitan. Kailangan natin ang liwanag ng Diyos. Kasi any day we can encounter temptation. Any day we can encounter trials. And we might be stumbled anytime. So kung walang salita ng Diyos, wala tayong magawa sa buhay natin. Napakahirap lumakad ng dilim. Minsan, naglakad kami ni Brother Chris sa Compostela. Nagkaroon ng baha. Napakadilim ng langit. Ang hirap maglakad ng dilim. Hindi mo alam kung mahulog ka na doon sa kanal. Hindi mo alam, mahulog ka na doon sa hindi na mapaladaan. Napakahirap. So, ang salita ng Diyos, napaka-importante nito. Napaka-importante. This is our light to guide us. This is our light to give us assurance, certainty sa ating mga yapak. Mula dito hanggang sa bahay ni Brad Pabs, paggabi, kung wala pa yung poste na yan sa double light, napakadilim yan. Doon kina Brad Samuel, Sterling, galing dito. Mahirap kasi ang daan dyan, madulas, maputik. Pag wala kang liwanag, wala kang flashlight, mahirap. Baga ma-stumble ka dyan. So yan ang lagi nating isipin. Napaka-importante ng salita ng Diyos. Tingnan mo yung mga wicked. Anong mako-consider natin sa kanilang daan? Dahil pag sinabing wicked, they don't use the Word of God as their guide. They don't believe the Word of God as the light. So ano ngayon ang magiging senaryo sa mga wicked? Basahin natin. Proverbs 4:19. Praise the Lord. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Yes. Yan yung buhay natin noon. Hindi natin alam. Nung nandyan pa tayo sa kasalanan, ginagawa pa nating parang tubig yung mga alak. Ginagawa pa natin ng kasayahan yung mga pornography. Ginagawa pa natin ng libangan ang sugal. Hindi natin alam kailan tayo haharbisin ng masamang espiritu na ikakapahamak natin yung tinatawag na kailan ka ma-stumble. So, pag walang Word of God sa buhay natin, madilim ang ating malapitan na direksyon at hindi natin nakikita yung malayuan na ating kinabukasan. Kaya, realidad yan.
Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, sigurado talaga yan. So ano naman yung malapitan, day-to-day activities. Kasi any day, Jesus will come. Dapat wala ka sa kadiliman, nandiyan ka sa liwanag, nandiyan ka sa katuwiran, nandiyan ka sa kabanalan, wala ka doon sa kasalanan, wala ka doon sa kalikuan. Any day, Jesus will come. Ano naman itong and a light unto my path. Ito na yung high na ilaw na makita mo yung malayo. Nung una, hindi natin nakikita ano ang malayo. Ano yung malayo? Ano ba yung malayuan? Yung long distance na makikita natin sa unahan. Nung una, we don't care na merong impyerno. So hindi tayo naghahanda para makaiwas. Nung una, hindi natin alam may kaharian ng Diyos. We don't aspire our lives to enter into the kingdom of heaven. Wala yan sa natin, wala sa visibilities ng ating isip, ng ating mga pananaw sa buhay, yung future. Pero dahil sa salita ng Diyos, alam natin na pag ikaw ipinanganak sa sanglibutang ito, you can no longer escape to die in the flesh. You can no longer escape the resurrection. You can no longer escape eternity. Pero dahil sa salita ng Diyos, nakita natin yun. Nasilayan natin yun. Dahil ang salita ng Diyos ay napakalayo ang ihahayag nito na naliliwanagan niya yung ating landas na tinatahak. Alam mo kasi every journey there is always destination. Every journey there is always arrival. Every journey there is always an end. Di ba? Ang buhay natin parang journey, may katapusan. Ang buhay natin parang journey, may destination. So kung walang salita ng Diyos, delikado. Ma-stumble talaga tayo, 100%. Kaya napaka-importante ang salita ng Diyos. Dahil yan ang magbibigay sa atin ng understanding. Yan ang magbibigay sa atin ng enlightenment. Minsan may nag-text sa akin na baguhan, Pastor, ginamit ka ni Lord Jesus to enlighten us through the Word of God. To enlighten us, meaning to say, hindi mo pa ever na naintindihan, hindi mo pa ever na silayan, pero by the Word of God, nagkaroon ng brightness, nagkaroon ng light or enlightenment, yung iyong kaisipan, yung iyong understanding. Kaya tayo, kung walang Word of God, we will remain simple, knowing nothing. What is ahead? At ano yung malapitan pag madilim? Nako, we will be stumbled anytime as the wicked. Kaya ang salita ng Diyos, napakaliwanag po nito. Magbibigay sa atin ito lahat ng understanding. Yan, napaka-importante. Mag-i-enlighten ito sa atin. Basahin natin yan. Psalms 119 verse 130. Praise the Lord. The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Yes. The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Di ba? Magbibigay talaga sa atin ito. Kaya nga sabi nga ni Lord Jesus, if Solomon became famous because of the wisdom which God gave to him. Anong sabi ni Jesus? Nandito, higit pa kay Solomon. Higit pa kay Solomon. And that is our Lord Jesus Christ, because He will be speaking wisdom more than the wisdom of Solomon. He will be speaking light for the people of the world to see what is ahead. So, napaka-importante. Bakit? Ang salita ng ating Panginoong Diyos, liwanag yan sa buhay natin. And remember and do not forget, Jesus is the Word of God.
He is the Word of God. Diba? Yung sinabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. And that is our Lord Jesus Christ. Napaka-importante niyan. Kaya, at saka, yung salita ng Diyos, sure prophecy yan. Pag sinabi na, pag ginawa nyo ito, you will be thrown or you will be cast into the lake of fire where the gnashing of teeth could be there, where the worms diet not. And that is eternal. That is forever. That is prophecy. Foretelling us what will happen ahead if we do this, if we do that. Ano yung do this, do that? Pag mag-disobey tayo, if we transgress the commandments of God, if we disobey God in His statutes, in His commandments, if we do not do the will of God, which is our sanctification, holiness and righteousness by the Word of God, we will be clean by the Word of God. Jesus said, "Ye are clean through the Word that I have spoken unto you." So, itong Word of God, ito lang yung maglilinis sa atin para meron tayong siguradong kaligtasan. So, yan ay matatawag nating sure prophecies. Ang pinaprophecy ng salita ng Diyos, dalawa. Yung negative na effect at yung positive na effect or consequence. Pag ginawa natin ang pag-keep sa Word of God, eternal life. Pag hindi natin sinunod ang Word of God, we transgress, we disobey, we don't believe, we despise, we neglect, we reject, eternal death. So, the Word of God is, we could say, certain, telling us the truth, certain, telling us what will be the future. Kaya matawag natin itong sure prophecies. Hindi lang ito na magbigay ng liwanag sa ating malapitan na day-to-day na pamumuhay para hindi tayo lalakad sa kadiliman. Hindi lang ito magbibigay sa atin ng information what will be the future sa ating nilalakaran, but this is sure prophecies. At yung mga bagay na malapitan, yung buhay natin sa sanglibotang ito, may sinasabi din ang salita ng Diyos. Kaya nga, godliness is profitable unto all things, having promises, the life not that now here on earth, and the life that which is to come. So ang Word of God, it will take effect both sa malapitan at sa malayuan, both temporal and eternal, both the life here on earth which is so short and the life that which is to come sa future natin after here sa sanglibotang ito. So that is a sure prophecies. Anong sinasabi dyan? Mangyayari talaga yan. Praise the Lord. Basahin natin. 2 Peter 1:19. Praise the Lord. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Yes. Sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed. Ikabubuti sa inyo pag yan ay inyong iningatan, pag yan ay inyong binantayan. As unto a light that shineth in a dark place. Di ba? Ang flashlight, tapos madilim. Pag nilagay mo yan sa bulsa, it will not serve the purpose. Ang flashlight, kahit nasa kamay mo pa yan, if you don't on the power para mag-project ng liwanag, useless yan. So, ganun din ang Word of God. If you do not use it as active guide, as active wise counsel, as active na magbibigay sa iyo ng gabay, useless yung Word of God. Yung mensahe nung nakaraang
service natin na linggo. I want to know you more. Yung special number. Tapos yung choir. Ano yung choir? Knowing you, Jesus. Okay. Pero useless yung pagkilala mo kay Lord Jesus Christ if you do not follow Him. Useless yan. Hindi yan mag-serve ang purpose na para maligtas ka. Kaya ganun din ang liwanag, ganun din ang salita ng Diyos. Lumalakad ka dyan sa dilim, yung flashlight mo hindi mo gi-on. Lumalakad ka dyan sa dilim, yung flashlight mo nilagay mo sa bulsa. You cannot benefit the so-called brightness to give you the light. So, napaka-importante ang salita ng Diyos. Talagang very necessary ito. So, anong gagawin natin? Yung dati, yung tawag dito, itong Sorrento na nabili para magamit sa gawain. Napakahina ng ano niyan, low na ilaw. Yung Charity, pag mag-drive, nahihirapan kasi malabo yung mata. Kailangan niya ng bright light. Kahit anong gawin kong bulb na ipalit, ay ganun pa rin, napakalabo. Ang high, napakatalas. Pangit naman mag-high ka lagi dyan. Magagalit yung kasalubong mo dyan. Okay lang yung high pag wala kang kasalubong. So, ang ginawa ko, bumili ako ng auxiliary light. Yung extra light, nilagay ko sa baba. At gisiris ko doon sa low. Pag mag-low ako, liwanag. Sabi ni Charity, Dad, salamat, nakakakita na ako sa pag-drive ng gabi dahil maliwanag na yung ilaw. So, ganun. Kaimportante. Tapos, i-on mo yung ilaw na yan. Tingnan mo yung ilaw kung anong tinuturo. Pag nagturo yan ng butas, siyempre, maiwasan mo. Pag nagturo yan na tama yung daan mo, diyan ka dumaan. So, ang salita ng Diyos, hindi natin tingnan. Ang salita ng Diyos, hindi natin pwedeng na hindi mo siya tingnan. Tingnan mo at sundan mo ang kanyang direksyon para sa iyong safety. Yan si Jesus. We need to look to Jesus. And we need to follow the direction of Jesus. Day to day. Day by day. At kahit pa man sa future natin, kailangan natin siya laging tingnan, laging titikan. Praise the Lord. Basahin natin. John 8:12. Praise the Lord. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yan. Siya talaga ang ilaw ng mundong ito. Sino mang susunod sa Kanya? Pag susunod ka sa Kanya, of course, you have to look to Jesus. You cannot follow someone without looking at it. So, ganun din ang ilaw. Pag sinindihan mo yan sa sakyan mo, magtuturo yan sa daan kung ano ang kondisyon ng daan. Tingnan mo ng husto yung ilaw na yan at sundan mo yung direksyon niya. Meron ang bagong technology ngayon na sasakyan na pag ganon mo yung manobela, yung ilaw, gumaganon din. Bagong technology yan eh. Kasi alam mo na, nag-i-innovate na yung technology. Magganon ka, hindi ka pa nag-curve, mag-action ka pa lang ganon, yung ilaw, iilawan na niya yung daanan mo na. Di ba, yung mga high-tech na mga sakyan, noon pag mag-atras ka, wala kang makikitang rear camera para sa rear mo. Hindi mo alam, malapit na pala. Pero ngayon, meron ng rear camera. Tapos meron ng line, meron ng red line na malapit ka na, kailangan mo nang mag-brake. Ngayon, mas pinaano pa nila. Pag magliko ka, yung line dyan, gumaganon. Ibig sabihin yan, ginagabay ka ng liwanag na ito yung pagliko mo na hindi mo matamaan yung object.
Pag dito ka naman magliko, pag gaganon mo yung manobela, gumaganon din yung line yung sa video. So, light is very important for us to be guided. Praise the Lord. Kaya hindi pwede na ang Word of God, which is our Lord Jesus Christ, na hindi natin titingnan ng gusto. Titikan talaga natin yan. At ano yung sinasabi niya, sundan mo lang. Makakarating ka talaga sa future mo, sa kinabukasan mo. At habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, safe ka lagi. Meron laging liwanag sa buhay natin. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoon Diyos sa salita ng Diyos. No wonder we have the daily devotionals. Bakit? Maaga pa lang, filled na tayo. Tsaka ang Word of God, as much as possible, familiarize it. As much as possible, memorize it. So that even though you don't have Bible in your hand, but the Word of God is already in your mind, it is already in your heart, you can use it as the light. Praise the Lord. Lagi mo yung tinan mo si Lord Jesus Christ. Pagsabi ng diablo sa kanya, if thou be the Son of God, turn this stone to bread. Di ba? Sabi ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Automatic. If you fall thyself from the pinnacle, it is written, your angel will uphold you, lest you will be stumbled. Jesus said, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. I will give you the riches of the city. Bow down before me and worship me, and I give you the reward, the riches of the city. Dinala siya sa exceeding high mountain to overview the city. Jesus said, it is written, only worship the Lord thy God. So, napaka-importante ang salita ng Diyos. Lagi nating hawak. Lagi nating inoon lagi yan. Para anytime, may mga approach, may temptation, may pagsubok, may mga sudden na mga pagsubok sa buhay natin na hindi inaasahan, meron tayong readiness to confront. Meron tayong kahandaan na makonfront natin ang mga pagsubok sa buhay. Praise the Lord. Katulad noon, na-surprise ako noon. Misita ako sa uncle ko. Diyan sa Pasita, San Pedro, Laguna. Si Tito Danilo Reyes. First cousin ng tatay ko yan. Yung papa niya, kapatid ng mama ng tatay ko, so first cousin. Sabi niya, oh, Chito, mabuti nagbisita ka. Usap-usap muna sandali. Sige, manood tayo ng sine. Anong gusto mong palabas? Anong gusto mong tingnan? Gusto mo horror? Gusto mo detective? Gusto mo Kira? O ano-ano. Bigo, Tito, sorry po, hindi ako pwede dyan. Bawal sa akin yan. O, kung gano'n, mag-beer na lang tayo. Ay, bawal din yan sa akin, Tito. Bakit? Because God did prohibit us. Not pastor. Praise the Lord. O, ano pala yung nasa sinihan na yan? Ano makikita mo dyan? High percentage of high percentage of violence. Matututo ka dyan. High percentage of nudity. Or na mga scenario na mga kissing scene. So lust of the flesh, lust of the eyes. High percentage of immorality. They promote adultery, multiple partner. Nandiyan na lahat. Beer, ano yun? Drunkenness. Pinagbawal yan ng salita ng Diyos. Eh yung tito ko, parang naano siya sa akin na ilang ba? Ano ka ba, Chito? Ano ba yung napasukan mo? Baka pati kape, bawal na rin. Hindi niya alam. Wala siyang liwanag eh.
Wala siyang liwanag, hindi niya nakikita what will make him to stumble. Tayo na may Word of God, alam natin ano nakaka-stumble sa atin na magkakasala tayo. And the consequence is eternal. Tingnan mo how the Word of God served to us as light, malapitan man o malayuan man. Praise the Lord. Nag-play na lang siya ng piano, magaling mag-play ng piano. Tapos, dito na lang tayo mag-dinner, nagkain na kami. Tapos niyan, nanguyab na mi, antok na ba? Cheat, dalawa lang yung kwarto ng bahay namin, pasensya na. Dito yung kwarto mo, dito yung master BR ko. Pagpasok ko doon, surprise ako. Meron palang dalawang babae doon. Katulong at adopted niya. Siyempre naka-ano na sila, naka-dress up na sila ng pantulog. 90. Yung double deck dito. So ako dito sa baba, sila dito up and down. So malakas yung yung temptation kasi you are in the one single room lang kayo eh. Yung mga babae na yan, mga yan eh, walang ungodly yan eh. So yung verses na memorize ko, yun ang nag-generate sa akin ng strength spiritually. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Walk after the spirit. Resist temptation, resist the devil. Lahat ng mga verses na memorize ko, hanggang nakatulugan ko. Paggising ko ng bukas, sabi ko, naghinga ko ng malalim. Sabi ko, salamat nakasurvive ako sa surprise na temptasyon. Ilang taon pa ako noon? 20 anyos. Nasa kainitan pa sa aking pagkalalaki. May background ako sa sanglibutang ito. May knowledge ako sa sanglibutang ito. So yung mga memorize natin, forgetting those things which are behind, kung sino ka, forget it. Praise the Lord. You have nothing to prove who you are. Dapat ang i-prove mo, yung nandyan ka na kay Jesus Christ. If any man be in Christ, you are a new creature. Prove it. Do not prove sino ka noon. Forget it. Kasi nasa kadiliman ka pa. So kaya ganon. Ang liwanag, hindi lang na ilagay sa bulsa. Yung Word of God, hindi lang ilagay lang sa limot. Pagdating ng mga tukso, pagsubok, walang magliwanag sa iyo. On it. Generate in your mind. Generate in your heart. Ay, sigurado yan. Temptation will lose their power. Praise the Lord. Ano pa? Mga trials sa buhay natin. Sometimes you will be humiliated. Sometimes you are being persecuted. Sometimes you are being binabagsak ka, o sinisira ka, o ano-ano pa. Use the Word of God. Not to retaliate. Use the Word of God to pray for your enemies. Use the Word of God to show kindness to your enemies. Puro Word of God yan. Then, at the end, liwanag yung iyong nilalakaran. At yung mga tao yung na-involve sa buhay mo, maliliwanagan din sila. Kaya, ganun ka-importante. Malapitan man, malayuan man, the Word of God will serve us to guide and to protect and to bring us our destination. Certainly, sigurado talaga. So, ano pala yung Word of God? Yun yung magbibigay sa atin ng orderness sa paglakad. Daming mga tao na tatapilok dahil na-disorder yung kanilang paglakad. Maybe, napakataas ng kanilang step in. Nakaapak sila ng uneven ground. Gumanon yung step in, hindi na bear ng buto, plak na balik. Or, di alam na meron palang uneven na road,
Pag-apak niya, akala niya pantay, na-shock siya ngayon, dahil malalim pala, natapilok siya. Pero kung may ilaw ka, malapitan man at malayuan man, alam mo, ma-order mo yung step mo. Pagtingin mo lang, oy, malalim ito, so you have to estimate. Oy, sa malayo, makikita mo, you can prepare yourself. Kaya nga yung headlight ng sasakyan, pinalitan ko talaga ng nakakatapon ng malayo. Kasi we used to travel anywhere of the country. Kailangan, para maka-speeding ka, kung may hinahabol kang oras, kailangan yung high beam mo, makatapon ng malayo para maka-prepare ka. So ganun din ang Word of God, napaka-importante. Praise the Lord. Basa, Psalms 119, verse 133. Praise the Lord. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Yes, ang Word of God, magbibigay sa atin yan ng liwanag para yung mga steps natin hindi ma-derail from the Word of God. The Word of God is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ma-anticipate mo na what will be your future. Kasi ang Word of God is a sure prophecy. The Word of God, His testimonies are sure and making wise the simple. So ibig sabihin yan, dahil sa mga testimonies dito sa Bible, pag-aralan natin yung mga obedient na ang kanilang nagiging future maganda in the hand of God. Testimony yan. Will make you wise. Oh, I have to follow Joseph, I have to follow Daniel, I have to follow Shadrach, Meshach, Abednego, I have to follow Job, I have to follow those characters na maganda. Kasi testimonies yun ng Diyos sa buhay nila. Maging wise ka. Praise the Lord. Hindi mo na kailangan ng counseling dito sa mundong ito. All you need is the Word of God. Praise the Lord. Yan ang yung pinaka-counsel natin. The Word of God. So, i-order yung step mo sa pamagitan ng kanyang salita. And let not any iniquity have dominion over me. Pag sinabing dominion, that rules over you. Siya yung nag-rule sa buhay mo. Siya yung nagko-command. Siya yung nagbibigay ng commandment sa iyo. Ikasunod-sunuran ka lang. Dominion Kapag sinabing dominion, you're a slave under authority. Huwag mong gawin na yung iniquity, siya yung mag-domain sa buhay mo. Siya yung magro-rule sa buhay mo. Siya yung maghari-hari sa buhay mo at ikaw laging alipin. Huwag. So yung Word of God, mag-o-order sa atin para hindi tayo maging alipin ng iniquity. Praise the Lord. So, to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos dahil itong Word of God na ating pinapakinggan, nag-i-emit ito ng light. Minsan magsakay ako ng eroplano sa gabi, meron ako makikita na yung tinatawag na light na napaka taas ng narating to the clouds. Beam, gumaganon sa clouds. Kung ano kaya yan? Hindi naman yan siguro sa disco. Kasi sa langit man papunta. Hindi naman siguro yan searchlight. Wala na, ano mga isi-search mo dyan sa langit? Palaisipan ko yan. Ano kaya yan? How come that light is so powerful? It reaches the clouds. Ngayon ko lang naintindihan. Pangtaboy pala yan ng ulan. If there is thick cloud, and there is an event of that area, they make ready of those beam para itaboy yung light. Kasi yung ilaw na yun, mainit yun maka-dissolve yun sa clouds.
So, maklear nila. Ay, ganun pala. Praise the Lord. So, ganun ang salita ng Diyos. I-dissolve niya lahat ng mga bagay na magbibigay sa atin ng makahamper sa ating daily activity na hindi tayo mapapahamak. We can continue our journey without hampering it. The light of God, it will make clear our way. Praise the Lord. Pero sa atin, wala man tayong beam. Ang ginawa natin, nung nagkrusada tayo doon sa Monte Vista, napaka-thick ng clouds, and it's starting already the dropping of water, mag-uulan na. Sabi sa akin ni Brad Benito, open air yun eh. Doon kami sa dryer. Brad Chit, sugod na. Start ka na. Bahalag. Magkatibulaag, bundak ng ulan, at least na sila na dungog. Di, tong-tong agad ako doon sa elf niya, na naka-drop side. Meron dala kaming speaker. Pray na ako. Napakadilim. Sabi ko, sumagi man sa isip ko. Hayaan ko na lang bang ulan, maghamper, hindi matuloy, hindi matapos yung krusada. Lumabas man yan sa bibig ko. Jesus, itaboy mo yung ulan sa malayo. Malapit ko na kung mahulog sa tinayuan ko. Biglang humangin. Habang nagpipray ako, pagtingin ko sa langit, nakita ko talaga parang zipper na gumanon yung lumiwanag yung sky, tapos yung thick clouds gumanon. Hanggang natapos na lang yung preaching, natapos na lang yung prayer sa mga misakit, natapos na lang lahat. Umuwi na lang kami. There was no single drop of water from heaven. Kahit wala tayong beam na light na yan. But Jesus Himself is the light. Praise the Lord. Hindi kaya ng beam yung ginawa ni Jesus na ganun kaagad. Kaya to God be the glory. Kaya let us always pray, Lord, send out thy light. Ipalabas mo lagi yung liwanag sa isip namin, sa puso namin. Let them guide us. Last verse, pakibasa. Psalms 43 verse 3. Praise the Lord. Oh, send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi pag walang light, hindi niya i-send out sa atin, tsaka yung truth na magli-lead sa atin, saan tayo ihatid? Ihatid tayo doon sa kabaret. Ihatid tayo sa bungan. Ihatid tayo sa diskuhan. Ihatid tayo sa immorality. Ihatid tayo sa mga iniquities sa sanglibutan ito. Yan man talaga. Pero, saan tayo ihatid? Holy Hill. Saan pa? Tabernacles. Where the Word of God is being projected every day. Yan yung liwanag, lagi magliwanag. Yung brightness nandyan lagi sa buhay natin. We are not insufficient of brightness. We have sufficient light or brightness in our daily life. And we have sufficient light, brightness to our long distance journey. Praise the Lord. Saan ka pa, ano pang kulang sa atin? Kaya nung nakabitan ko ng auxiliary light, kung low, maliwanag siya. Kung high, maliwanag. Sabi ko, thank you, Jesus. Tapos kinabitan ko pa ng fog lamp na yellow. In case magdaan tayo ng Buddha, merong dyan, thick na fog. Pag gano'n mo ng fog lamp, at least you can see farther comparing sa normal light. Minsan, mag-drive tayo dyan pag wala kang fog lamp. Nako, sabihin mo, 5 kilometer per hour ang takbo mo. Zero visibility. So sa buhay natin, we need the Word of God as light. Praise the Lord.
Thy word is a lamp unto my feet. Daily sa ating buhay. Malapitan na journey. And a lamp unto my path. Praise the Lord. Or light unto my path. Sa ating daan. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Kristo. Lagi niya tayong iniilawan sa buhay po natin. So don't stop praying to God, to our Lord Jesus. Oh, send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.